Ay nako, nandito na naman po tayo. Ang pag-uusapan natin, boring. Boring dahil hindi natin kilala. Alam po nyo, may 3 tayong branches of government. Yung President, alam natin yan. The President implements, Congress enacts laws, alam po natin yan kasi talagang bangay nga yan. Ang isang branch na tahimik at hindi masyadong malapit kay Juan de la Cruz dahil kung wala kang kakasuhan, hindi ka mararamdaman paano ang sistema ng katarungan sa ating bansa. Yan po ang Supreme Court, no? Ang Supreme Court interprets, no? So napakahalaga po nating intindihin ano ba talaga ang role ng Supreme Court. Nako, doon ho sa nakinig ng oral arguments, napakagagaling ng mga tanong ng mga ating mga justices, no? Diyan sa PhilHealth, talagang saludo po tayo. Lalo na yung isang babae na justice na talagang maaanghang. Meron rin ho yung last 2 na talagang lumalabas yung kanilang experience. Talagang nakakatay nila ang executive sa pagtatanong. Sayang lamang po at na-move yung ibang oral argument. Sana po mai-schedule na yan ng Supreme Court kasi apart from the PhilHealth issue, na andyan po yung Maharlika Investment Fund, na andyan po ang General Appropriations Act of 2025, na andyan po yung impeachment complaint. Naku, napakahalaga po yan. Sana na-rule na ang Supreme Court para wala itong bangay-ngayan sa Senado at House, no? Kasi yaan po ay ang tinatanong kung sufficient informed and substantive yung complaint. Bakit po? Di ba po 4 yung complaint na final sa House? Yung 3, inupuan ng 4 na buwan. Nung last day ng session, yung pang-4, yun ang pinadala. So, may mga technicalities po no, na hindi lamang po abogado ang may karapatang kumomento dyan. Kasi usapin po ng accountability and transparency. Accountability ng public official at transparency ng proseso. No? So, apart from the Maharlika Fund, PhilHealth, General Appropriations Act, at saka yung impeachment complaint kay VP, meron pa po yung final na dalos-dalos dahil nga ho itinangay na, no, yung writ of habeas corpus and the ICC arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So titingnan natin, bakit pinupuntahan ng Supreme Court, Kasi po ang Supreme Court ang last bastion of hope and justice. Siya po yung final arbiter. So kung ikaw talagang pinipiit na sa dingding, Supreme Court ang ating pupuntahan. Bakit po? Kasi po ang Supreme Court merong original at appellate jurisdiction. Pag sinabi po nating original, yan po ay first time na i-hear Supreme Court. Sila ang may jurisdiction sa petition ng habeas corpus, sa writ of amparo, sa habeas data, at sa writ of kalikasan. Yan po yung sa sustainable development na sila rin po ang nag-rule, nag-interpret, no? Appellate, pag sinabi mong appellate, the Supreme Court can review, revise, reverse, modify, or affirm final judgments, no, ng lower court. So, talagang ang appellate system, kung makakuha ka ng hindi pabor sa'yo, appeal ka sa Court of Appeals. Pag hindi ka pa rin nakunan, hanggang Supreme Court. Ang Supreme Court ho, pag nagsabi ang Supreme Court, final na ho yun. Okay? So, yan po ang distinguishing element pagdating sa branches of government, no? Pag tiningnan po nyo ang Supreme Court, siya rin po ay may napakahalagang poder pagdating sa checks and balance kasi judicial review and interpretation, kanila po yan. Sa kanila rin po yung they decide with finality, sila ang dapat mag-interpret ng Constitution at saka mga batas, at sila ang nagseset ng judicial precedents, no? Pag sinabi mo judicial precedents, yung iba kasi may mga desisyon na final na, pero nung nag-file uli at may renibisa, nag-iba. So they set the precedent, no? Napaka-importante pong tingnan natin rin ang Supreme Court sa ginagawang reform ni Chief Justice Gismondo o yung tinatawag na Gismondo Court. Kung titingnan nyo,
tahimik ho ang Supreme Court eh. Minsan ang mga Pilipino hindi alam kung anong ginagawa, no? Pag tiningnan mo approval, trust rating ni Chief Justice Gesmundo, mababa. Bakit ho? Hindi naman ho sila nagpro-project, hindi sila wala silang media mileage, no? Pero ang dami hong reforms na ginawa ng Gesmundo Court, lalong-lalo na sa pagbubukas, no? Being transparent to the public. Pag pumunta kayo sa website niyan, may makikita kayong oral arguments na lina-live stream. Meron po silang spokesperson na nagsasabi sa taong bayan, ano ba yung decision na yun? No? Ngayon po, meron na silang e-filing at saka yung e-payment. No? At downloadable po ang mga decision. Pati po ang petition na andun po sa website at yung answer ng mga dinadala sa Supreme Court. So nandoon, nababasa ng taong bayan. No? Nakakatuwa po kasi parang in-embrace nila yung technology. Hindi sila kilala nationwide, hindi nararamdaman siguro unless nagkaso ka, pero makikita mo, napakalapit. Nakikita mo, nagagabay mo, napapanood mo sila. There was a time nung launch ng Strategic Plan for Judicial Innovations ng 2022 to 2027, bumaba po sila. Bawat miyembro ng Korte Suprema, parang ina-assign siya as the spokes in areas na taga-dun ka. No? Kung ikaw ay taga Pampanga, siya ang padadala ni Chief Justice para ma-explain sa taong bayan, ano ba itong innovations na ginagawa? No? Nagkaroon rin po sila ng action program for judicial reforms. Nakatutuwa po dahil ang daming effort ni Chief Justice Gesmundo para talagang ibaba ang Supreme Court sa taong bayan at ang korte. No? Doon po sa strategic plan, ang number one dyan ay yung case congestion. Ayaw niya ho yung ang daming tambak na ang bagal ng katarungan. Ang gusto niya, desisyonan, at kung talagang walang kaso, i-dismiss. Ngayon po sa DOJ meron na pong alternative dispute mechanism, no? Na bago mo iklag ang korte ng mga kaso, ayusin mo muna, tingnan natin kung pwedeng masettle. Hindi yun naman po yun itinatabi ang inyong karapatan. Yun lamang po kung lahat ng away ng ninakaw na manok, ninakaw na prutas dahil dun sa bakod, no? Yung mga ganyan, pwede nang sa barangay sinesettle. Pero tayo po minsan talagang nagiging emotional pagdating sa ganyan, kuminsan umaabot pa sa korte, no? So yung case congestion, delays, lack of uniformity in practice, and the technology gap, kanila pong sinusubukang maremedyohan. Dahil gusto ni Chief Justice more transparent, efficient, accessible, and accountable ang ating judiciary. So continuing review of procedural rules, ethical standards, at saka po yung standardization ng form. Simple lang yung standardization of form, pero malalim po pag hindi maayos at pare-pareho ang ating complaint. No? Ngayon, huli na lang po ito. Meron hong pending bill sa Senado that calls for fiscal autonomy ng judiciary. Napapanahon po itong dapat suportahan natin. 3 branches, no? Interdependent, no? Checks and balance. Paano ang Supreme Court magiging independent kung ikay nakaganyan, nakahingi ka sa executive? Oy, pahingi ng pondo namin. Oy, i-release mo na. Oy, i-enter namin ang assets namin sa bukha as judiciary. So, yung pong Senate Bill 2982 na pasapuyaan na-approve noong March 2025. Isa po ito sa mga legislation na minadali para lang maayos natin yung issue ng fiscal autonomy. Yung po ay consolidated ng 3 bills. 4 actually. 2982, 1996, 2111, 2659. Pinagsama-sama. Ano ang nandoon sa approved measure? Meron pong guaranteed budgetary allocation. Hindi pwedeng minosen. Kung ano ang budget niya noong 2025, dapat minimum yun noong 2026 o tataas pa. May annual budget proposal
no? May automatic fund release. Hindi na kayo hihingi. DBM Secretary, pahingi ng Notice of Cash Allocation, SARO, hindi na ho, automatic dapat, no? May Judiciary Trust Fund. Mahalaga po yun kasi paano mabomodernize yung serbisyo, saan kukuha ng pondo, no? Merong authority to create and reorganize offices. Kasi ngayon po, dadaan ka pa sa DBM, may classification pa, tapos hindi ka pwedeng may attrition law, yung mga ganyan. So, dapat bigay na natin sa Supreme Court kung paano aayusin ang judiciary. Pati po yung salary and personal administration, no? Tapos, ito po yung medyo interesting. Post-audit instead of pre-approval. Biro nyo kung pre-approval, di sasabihin ng executive, hindi pwede, ganito lang yan. Yung post-audit, mahuhuli mo sa dulo yung kung paano ginastos yung pondo at saka transfer of physical assets. So, magkakaroon po ng books of assets ang judiciary na napakahalaga kung talagang imo-modernize mo ang sistema ng katarungan sa ating bansa. So, mahalaga po ang Supreme Court, mahalaga po ang judiciary, no? Na may role po sila sa ating demokrasya at tatandaan nyo, pag kayo'y ginipit, ang Supreme Court ang inyong kaibigan. Ito po si Maluti Kian ng Maltik. Like, follow, and share. Salamat po.